Hokkaido, pangalawa sa pinakamalaking isla sa bansang Japan, kilala sa masasarap na lamang dagat o seafood. Kilala rin ito dahil sa mga hot springs dito na talaga namang kinagigiliwan pasyalan ng mga turista, mapalokal man o galing pa sa ibang bansa. Kilala rin ito sa mayamang tradisyon at dito rin sa Hokkaido matatagpuan ang isang manika. Ang manika na nababalot umano ng mga misteryo at kababalaghan. Di umano ang manikang ito ay possessed ng isang ligaw na kaluluwa at sinasabing ang buhok ng manikang ito ay patuloy pa rin sa paghaba katulad na lamang ng sa buhay na tao. At yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago tayo magpatuloy ay huwag niyo kalimutan mag-like at mag-subscribe. Pindutin din ang notification bell button para wala kayong malampasan ng mga kwento. Mga kwentong mahirap paniwalaan. Mga kwentong magmumulat sa inyong kaisipan. Ito ang Tagalog Shocking Stories. Nagsimula ang lahat noong taong 1918 nang ang isang binatang nagngangalang Eikichi Suzuki ay napasyal sa bayan ng Sapporo at binilan niya ng manika bilang pasalubong ang kanyang nakakabatang kapatid na si Okiku, 2 taong gulang. Agad na napukaw umano ang mata ng binata nang kanyang matanaw ang isang partikular na manika. Batid niya sa kanyang sarili na paniguradong magugustuhan ito ng kanyang kapatid, kung kaya't hindi na siya nagdalawang isip na bilhin ito. Ang manikang ito ay nakadamit ng tradisyonal na kimono, may taas na 40 centimeters. Ang buhok nito ay nakabase sa tradisyonal na gupit ng mga batang babae sa Japan na kung tawagin ay okapa. Pantay ang gupit sa harap o fringe at may haba na hindi lalagpas sa balikat. Ganito ang karaniwang ayos ng mga buhok ng Japanese dolls noong araw. Nang makauwi si Eikichi sa kanilang tahanan, ay agad nitong ibinigay ang pasulubong sa kanyang kapatid. At talagang nagustuhan ng batang Okiku ang pasulubong ng kanyang kuya. Hindi nagtagal, ang manika na uwi ni Eikichi ang siyang naging paboritong laruan ni Okiku. Hindi na halos nawalay sa bata ang kanyang manika. Mula umaga hanggang sa pagtulog ay kapi-kapiling niya ito. Binigyan din niya ng pangalan ang kanyang manika. At ito ay tinawag niyang Okiku, hango sa kanyang sariling pangalan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, makalipas ang 1 taon ay may trahedyang dumating sa kanilang pamilya. Matapos kasi ang 1 taon, ang batang si Okiku ay kinapitan ng sakit na yellow fever at hindi ito nakayanan ng bata na noon ay 3 taong gulang pa lamang at siya ay binawian ng buhay. Labis na kalungkutan ang naramdaman ng pamilya Suzuki at napagpasyahan nga nila na isama sa huling hantungan ng bata ang kanyang paboritong manika. Ngunit dahil sa ilang sirkumstansya ay hindi sila pinahintulutan na gawin ito. Kung kaya't napagpasyahan na lamang ng pamilya Suzuki na ilagay na lamang sa kanilang maliit na shrine o altar ang manika bilang memorabilia ng kanilang yumaong anghel na si Okiku. Matapos ang kanilang pagdadalamhati ay may napansin silang kakaiba sa manika. Kung dati ay hindi aabot sa balikat ang buhok nito, ay naging lagpas bewang na ang haba ng buhok nito. May mga gabi rin na nagpaparamdam sa kanila ang kanilang pumanaw na anghel na si Okiku. Dinadalaw sila nito sa panaginip, dala-dala ang kanyang paboritong manika. At kinaumagahan nga ay laking gulat na lamang nila na may mga pagkakataon na sa kanilang paggising ay nasa tabi na nila ang manika. Lumipas pa ang ilang mga araw at napapadalas ang mga kakaibang nararamdaman ng pamilya.
kung kaya't kumonsulta na sila sa isang shaman o espiritista. Ayon dito, ang manikang umano ay sinapian ng kaluluwa ng batang Okiku. Marahil ayaw nitong lumisan at ayaw nitong mahiwalay sa kanyang paboritong manika at kanyang pinakamatalik na kaibigan. Makalipas ang halos 2 dekada, kinailangan lumisan ng pamilya Suzuki mula sa Hokkaido at lumipat sa kanilang bagong tahanan. Ngunit napagpasya ng kanilang pamilya na hindi nadalin ang manika at ilagak na lamang ito sa isang templo, at ito nga ay ang Manenji Temple. Ibinahagi ng pamilya Suzuki ang kababalaghan na bumabalot sa manika na si Okiku at tinanggap naman ito ng mga monge ng templo. Magpahanggang sa ngayon nga ay nasa kanilang pangangalaga pa rin ang manika at marami na rin sa kanila ang nakaranas ng kababalaghan nito. May mga gabi na nagpapanaginip sa kanila ang manika na si Okiku at meron din mga pagkakataon na kinakausap di umano sila ng manika at sinasabing gusto nitong magupitan ng buhok. Pinagbigyan naman ng mga monghe ang kahilingan ni Okiku at ginupitan nga siya ng buhok. Magmula noon ay naging tradisyon na sa Manenji Temple ang paggupit sa buhok ni Okiku. Ipinasuri rin sa mga scientifico ang sample na buhok na ginupit mula sa manika at ayon sa kanila, ang buhok ni Okiku ay buhok nga ng isang bata. Sa paglipas pa ng panahon ay tila ba lumalakas pa ang presensya ni Okiku at mas dumadalas ang pagpaparamdam nito sa mga monghe. Mas bumibilis din ang paghaba ng kanyang mga buhok at kamakailan lamang ay may nadiskubre pa ang mga monghe na talaga namang nakakapanindig balahibo. Ayon sa kanila, kung iyo raw pagmamasdang maigi ang bibig ng manika ay mapapansin mo na tila ba may tumutubong maliliit na ngipin mula sa gilagid nito, kagaya na lamang ng sa isang paslit. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ang kwento ni Okiku, ang haunted doll ng Japan. Hanggang sa muli. Paalam.